Welcome once again sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa episode natin ngayon, ang tututukan natin ay ang economic consequences of deporting illegal immigrants in the United States. Okay, so andito tayo sa time na kapapasok lang, uupo lang ni President Donald Trump bilang presidente ng Amerika sa kanyang second term. Ngayon, ang isa sa mga executive orders na pinirmahan niya na sinasabi ng kanyang gobyerno na isa sa na binibigyan ng priorities ay ang massive deportation ng illegal immigrants. Kasi guys, maraming illegal immigrants sa Amerika, mga 11 million yata, if I'm not mistaken. So, public data naman ito. Naka-categorize pa kung saan sila nanggaling, ano ang top 5 big countries na pinanggagalingan ng mga undocumented immigrants sa Amerika. Ngayon, sa episode natin, hindi natin intended na kumbaga bigyan ng tutok yung deportation. Pero ang tututukan natin ngayon ay ang consequences. Ano yung magiging resulta kung sakaling maging makatotohanan nga, di ba? Yung massive deportation ng mga undocumented migrants sa Amerika. So, ang deportation na ito ng mga illegal migrants sa Amerika ay maaaring magdulot ng mga sumusunod. Unang-una, yung pagbaba ng labor force at production. Kasi karamihan sa mga undocumented migrants na ito, nagtatrabaho. And they are working in industries that many Americans couldn't actually afford working on. Kasi either, hindi sila mga white-collar careers or occupations, o kaya, ito yung klase ng industry na bagay dun sa mga tao na physically hardworking and physically able-bodied. So, bakit bababa ang labor force and production? Unang-una, yung kakulangan sa manggagawa, di ba? Kukulangin ang mga manggagawa. So, malaking bahagi ng labor force sa US, lalo na sa mga sector tulad ng agriculture, construction, services, yun ay mga binubuo ng mga undocumented immigrants. Ang kanilang biglaang pagkawala ay magdudulot ng kakulangan sa mga workers na magpapahirap sa mga negosyo na punan yung mga posisyon na magpapahina sa production. So imagine na lang kung wala na yung mga taong nagtatanim o nag-harvest ng kamatis, di ba? Sino na ang aasahan, di ba? Sino na ang aasahang mag-harvest ng mga lettuce na ready for harvest na? Sino ang magpa-process? Sino ang magsa-slice ng mga yan? Sino ang magpa-package ng mga yan? So karamihang mga trabaho na ganito ay trabaho ng mga undocumented migrants kasi gusto naman nila to. You know, in order to earn a living, hindi mo na huwag kang pumili. Hindi mo na kailangan pumili ng klase na gusto mong trabaho. Ang pangalawang factor dyan is ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at services. Dahil sa kakulangan ng manggagawa, maaaring tumaas ang sahod ng mga natitirang manggagawa. Magdidemand na yung mga Amerikano, yung mga legal immigrants na tataasan nyo dapat ang ang wage namin kasi wala na kayong ibang maaasahan pa, di ba? So ito yung maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at services na makakaapekto sa consumer. So tayong mga consumers, in the long run, ang magsasuffer ng ganito. Pangatlong factor is pagbaba ng economic output. So asahan na natin na ang pagbaba ng production at ang pagtaas ng presyo ay maaaring magdulot ng pagbaba ng overall economic output ng bansa. So kasi kulang na yung workers, yung output mababawasan na rin. Nagiging very popular na statement ngayong 2025 na sabihin ng mga tao na AI na ang artificial intelligence na ang inaasahan. Pero guys, hindi naman ganyan kadali eh. Maraming mga
goods and services ang umaasa pa rin sa sa production capacity ng mga tunay na tao, hindi ng mga robot. So, pangalawang epekto ay epekto sa mga sektor na umaasa sa mga undocumented immigrants. For example, sa agriculture, kagaya ng nasabi ko, ang sektor ng agriculture ay lubos na umaasa talaga sa mga undocumented immigrants para sa pagtatanim, pag-aani, pagproseso ng mga produkto. Kung bumibili kayo sa mga flower shops, sino ang sa tingin nyo ang nag-harvest ng ganyan karaming mga flowers? Kapag springtime dito sa States, kung bumibili kayo sa mga hardware o kaya sa mga agricultural stands ng mga seedlings o kaya mga ornaments, sino sa tingin nyo ang gumagawa niyan? Kung wala nang gumagawa nito, wala na tayong mabibili. O kung konting-konti na lang ang nagagawa nila, mahal na ang ang bilid natin, di ba? So, pangalawang area is yung sa area ng construction. Ang sector ng construction kasi ay isa rin sa mga sector na umaasa sa mga undocumented immigrants. Yung kanilang pagkawala ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga proyekto at pagtataas ng gasto sa construction. Pangatlo, sa services, sa service sector. So, maraming undocumented immigrants ang nagtatrabaho sa service sector tulad ng mga restaurants, mga hotels, di ba? Yung mga chambermaids, sino ang naglilinis ng mga hotel rooms matapos mong gamitin ang hotel? Hindi natin kabisado, di ba? So maaaring mga undocumented sila. Sa healthcare sector din, marami ring mga undocumented immigrants ang maaaring nagbibigay ng benefit dahil sa kanilang manpower. So ang kanilang pagkawala ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kalidad ng serbisyo at pagtaas ng presyo nito. Masusubukan natin yan sa mga susunod na araw kapag nagkatotoo na ang massive deportation drive ng United States government. Pangatlo is yung epekto sa pabahay at real estate. So, yung pagbaba ng demand sa pabahay ang isang factor diyan. Ang mga undocumented immigrants ay nagbabayad ng renta at bumibili ng mga bahay. Ang kanilang pagkawala ay maaaring magdulot ng pagbaba ng demand sa pabahay na maaaring magpababa ng presyo ng mga properties, ng mga ari-arian. Nabasa ko sa X one time, siguro MAGA supporter siya. Sabi niya, kung mawawala ang mga immigrants, edi mawawalan na ng demands malaking demand ang real estate. Therefore, bababa ang presyo ng real estate. Parang may mali sa logical reasoning na 'yon, di ba? Anyway, ang pangalawang factor is pagbaba ng buwis na nakokolekta. So tax, nabubuhay ang Amerika sa tax. Ang mga undocumented immigrants ay nagbabayad din ng buwis. Huwag niyo sabihin hindi sila nagbabayad ng buwis kasi every time magre-receive sila ng sweldo, may kinokolekta sa kanila ang gobyerno. Tulad ng sales tax at property tax. Binabayaran nila yan. Kung pupunta sila sa grocery stores, pupunta sila sa TJ Maxx, Ross, at kung saan-saan pa, sa Macy's. Every time, bibili sila. Bakit? Tinatanong ba sila kung undocumented immigrant sila? At kung undocumented immigrant ka, tax-free ka? Hindi. Lahat tayo na bumibili dyan, regardless of who you are, nagbabayad tayo ng sales tax and property tax. So, ang kanilang pagkawala ay maaaring magdulot ng pagbaba ng buwis na nakokolekta ng gobyerno na maaaring makaapekto in the long run sa mga pampublikong serbisyo. Kagaya na, yung mga public services na yon? Ang maintenance ng mga kalsada, tulay, buildings, mga monuments, mga parks, and so on and so forth. So, lahat ng yan na minamanage ng federal government at ng state governments, maapektuhan yan pagdating ng oras. Ang pang-apat ay mga social and humanitarian concerns. So yung family separation, ang massive deportation ay maaaring magdulot ng paghihiwalay ng mga pamilya, lalo na kung ang mga anak ng mga undocumented immigrants ay ipinanganak sa US.
at sila ay ano na, um, nabubuhay na dito ng normal. So, kailangan nila, kung naka-blue passport ang bata, hindi mo siya pwedeng i-deport. Sabi ni Deportation Chief Homan, ang pinakamagandang gawin, i-deport na lang silang lahat para wala ng separation of family. Parang isa na naman yon sa maling logical reasoning. Mukhang lawsuit ang aabutin pagdating ng oras. Ang isa pang factor diyan ay ang trauma at stress. So ang deportation ay maaaring magdulot ng trauma at stress sa mga apektadong individual at pamilya. Pagtaas ng xenophobia at discrimination. Guys, in the past years, grabe na ang Asian hate, grabe na ang hate towards Hispanics or Latinos, grabe na ang hatred towards people of color. Ngayon, wag niyong sabihing tapos na yan, mas madadagdagan pa yan. So yung massive deportation na yan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng xenophobia. Ano ang xenophobia? Yung thinking ng mga Amerikano o ng bawat tao na ang kultura nila ay mas mataas kaysa sa ibang kultura. That's xenophobia. Sino na ang aatakihin ngayon? Mga imigrante. Ang mga taong may lahing banyaga o anyone who doesn't look like them. 'Di ba? Kung ang color mo ay hindi puti, good luck na lang. Number 5, epekto ng US relations sa ibang bansa. So ngayon pa lang may mga threats na ang US sa ibang bansa na tataasan ang tariff kapag hindi kayo sumunod sa gusto namin and so on and so forth. Yung pagkasira ng relasyon na yan ng mga bansang pinagmula ng mga immigrants, possible yan. And it's just a matter of time bago mangyari yan. So ang massive deportation ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga trade relations between the United States at sa mga bansang pinagmulan ng mga immigrants. Ang isa pang factor is pagbaba ng remittances. So, ang mga documented immigrants ay nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya, sa kanya-kanyang bansang pinagmulan. Ang kanilang pagkawala ay maaaring magdulot ng pagbaba ng remittances na makakaapekto rin sa ekonomiya ng mga bansang ito. So siguro yung 150,000 na undocumented immigrants na mga Pilipinong nasa Amerika, maaaring siguro hindi significant ang impact nun sa pagbaba ng remittances sa Pilipinas. Pero may iba pa kasi na mga countries na mataas talaga ang influx ng kanilang mga tao na pumunta ng Amerika, kagaya ng Venezuela, karamihan ng Latin American countries actually. So yun. So it's very important na tandaan natin na ang massive deportation program na to ay maraming consequences. Kung paano ipatutupad ang massive deportation program at kung gaano kalaki ang bilang ng mga taong maapektuhan, hindi pa natin alam hanggang ngayon. Anyway, malinaw na ang massive deportation ay maaaring magdulot ng malaking negative effect sa ekonomiya ng US at sa buhay ng mga milyon-milyong Amerikano at mga residents na nakatira sa Amerika. At kung ikaw ay nakatira sa Amerika, whether you belong to the Democratic Party or the Republican Party, you supported or did not support Trump at all, lahat tayo maapektuhan nito. So pag-isipan natin. Hanggang sa muli.